Hello po mga kabarya. Magandang buhay po. Ito po si Tandang Barya TV. Atin lang pong pag-uusapan itong tungkol dito sa tatlong baryang ito na ating makikita. So itong tatlong ito ay parehas po yan na 50 centavos, pero magkaiba po ang kanyang mga materials. Yun namang isa lang ang maiiba dyan, yung nasa gitna. Kaya po natin ito pag-uusapan dahil ito ay nagbigay ng kalituhan sa iba, dahil nga rin sa mga nagbablog nito na ito ay binigyan ng maling impormasyon. So alamin po natin kung bakit totoo o hindi yung kanilang mga sinasabi, dahil marami ring mga kabarya o mga kabayan natin na hindi alam kung totoo ba o hindi, at karamihan ay naniniwala sa maling impormasyon ng mga nagpapakalat na ito daw ay nabibili ng napakataas na halaga. So ating makikita rito, halos magkapareho itong tatlo, dahil nga dito sa imahe ng isang babae na may hawak na maso. Ano po at pong mapapansin, at sa likurang bahagi ayan makikita natin yung Bulkang Mayon, pero sa ibaba ay ayan nakalagay yung date dito, 1964. So ibig sabihin yung yan po yung date na ginawa. At silipin naman natin tong isa. Ayan. So makita din natin yung parehong imahe ng isang babaeng nakatayo, may bitbit na maso, at sa likurang bahagi itong Bulkang Mayon. Meron din ang nakalagay ang denomination sa itaas, yung 50 centavos. So pareho po itong dalawa. Ayan, pareho siya nakalagay na 50 centavos sa itaas. Ganon din yung imahe, dahil yung kanina na una natin ipinakita ay dito nga kinuha yung imahe na ito. Yan. Pero ang kaibahan po nito, yung sa ibabang bahagi, ayan po, ay hindi po date yung nakalagay, kundi yung Pilipinas. Yan, parehong sa dalawang yan, Pilipinas po ang nakalagay. So yun po yung kaibahan dito sa isa na common coins, itong English series. Itong isa na common coins lang, dahil nga po ito ay mga silver coins po ito. Tingnan natin po yung likuran din nito. So ayan po ang likuran nito, magkaiba rin po siya. Ang likuran po nitong isa na silver coin, makita po natin dito, ang nakasulat sa itaas ay United States of America. At ito naman pong isa, ating makikita dito ang literang nakaukit, Central Bank of the Philippines. Ayan po yung common coins itong English series, at ang logo ng Republika ng Pilipinas. At ito namang isa na silver coin ay United States of America. Then yan yung logo ng Commonwealth of the Philippines. Silver coin din po ito. At ang USPI series, mayroon itong nagsimula ito sa 1903 hanggang 1936. Pero ang 50 centavos ay 1903 to 1921 lang. Pero mayroon tayong tinatawag dito na large type at saka small type. So ang ito 1921, so small type po ito. 1903 to 1906 ay yun po yung large type. Then 1907 to 1921 ang small type. So ang sukat po nitong 50 centavos na small type 1921, 27.63 mm ang lapad nito, at 10 grams naman ang bigat. Yung malaki, yung large type na 1903 to 1906 na 50 centavos ay nasa mga 30 mm yung lapad niya. So ito po ay 75% na silver, then 25% copper. So ito naman pong isa, pareho po itong silver, pareho din po itong panahon pa ng Amerikano.
Ito naman po yung tinatawag na Commonwealth coins, yung Commonwealth of the Philippines. So ang date po nito ay 1944 to 1946 ang 50 centavos na Commonwealth. Ang lapad naman po nito ay 27.36 yung kanyang lapad, at ang kanyang bigat ay nasa mga 10 gramo. So yan po yung pagkakaiba nitong mga tatlong coin na ito, pero itong dalawa ay mga silver coin, at ito yung mga insular government nung nasakop tayo ng Amerikano, ang Pilipinas. So ang pagkakaiba naman natin dito, makikita rin natin dito yung logo nila, ang logo nitong Commonwealth. Ayan po, ito yung logo ng Commonwealth, din yung date sa baba. Din nating balikan uli itong common coins, common coin na English series, kasi kaya naman natin ito pinakita dahil nga po ito ay madalas na naging topic ng mga picking collector, ng mga vlogger at mga content creator. Dahil itong bariyang itong English series na ito, 50 centavos, kadalasan lang sinasabi na ito raw ay mahal ang bili nito, mahal ang halaga, at libo-libo daw ang halaga nito ayon sa mga nagbablog na mga nagpakilalang kolektor. Pero yun po ay mga picking collector, hindi po yun sila totoong kolektor talaga, dahil hindi naman totoo yung kanilang mga sinasabi. So para po hindi nalilito yung iba nating mga kababayan na hindi alam kung ano ang kung totoo ba na ito ay nabibili ng libo-libo, dahil umaasa din ang mga yon. So ito po, ulitin po natin, ito po ay common coins lang po ito ng circulation coin. Itong ang tawag po nito ay English series. So magkaiba naman po yan, di ba? Ang likuran nito makikita natin, kahit halos magkaparehas itong nasa harapan, dahil nga doon sa larawan ng isang babae na may dalang maso, sa likuran ay bulkang mayon, pero ang mga litrang nakaakit ay iba naman po. So dito sa likuran niya magkaiba rin. Ang ito kasi English series, ayan, makita natin yung logo ng Republika ng Pilipinas. So ang English series po ay 1958 to 1964 ang English series. So isa lang po itong nickel brass, itong na po ito, itong 50 centavos na ito, 70% copper at 18% zinc, then 12% na nickel. Medyo malaki po ito ng bahagya kumpara doon sa dalawang silver coin na nauna, ang insular government coins at USP. Ang laki po nito ay 30.3 millimeters at 10 grams yung timbang nito. So malinaw po na hindi po ito silver, hindi rin po ito rare. Wala po itong mataas na value katulad po ng sinasabi ng mga picking collector na mga vlogger at content creator na ito ay umano ay nabibili ng libo-libo. So fake news po yun, at tandaan po natin na ang bariyang ito ay hindi po tayo, para hindi po tayo nalilito, atin pong kilalanin kung ano ba talaga ang rare na barya or silver. So yun yung ating na ipakita kanina. So magkakaiba po. Pero ito maganda naman po itong collectionin, dahil lumang barya nga po ito, kabahagi rin po ito sa Pilipinas. So maganda rin po ito, maganda rin ang kanyang materialis, dahil ito ay copper. Pero ito nga po ay common lamang, hindi po siya rare, hindi po siya hard to find, wala po siyang halong silver para dahilan na ito ay may mataas na collector's value. Ang totoo pong presyo nito ay nabibili lamang sa 30 pesos, mahal na yung 50, depende rin po yun sa kondisyon ng barya. So maganda rin po ito, marami nga po ako nito na naipon. Marami akong nabili nito noon ng halagang 30, may nabili pa akong 50 pesos noon, pero magandang klase yun. Yung tinatawag na almost uncirculated or uncirculated, mga gandang klase po yun. So walang masama na mag-collect tayo nito kung gusto natin.
Pero kung yung ibang mga kababayan natin na mayroong ganitong naipon na hindi kagandahan ang kondisyon, mga over-circulated na ang iba, at umaasa at naniwala doon sa mga peking content creator at vlogger na nagsasabi na ito'y nabibili ng libo-libo, hindi po totoo yun, fake news po yun. Sana po ay napanood po ninyo ito ang video ito. So yung nga pong dalawang nauna na silver coins na USPI at Commonwealth coins na 50 centavos din ay hindi naman po umabot ng napakamahal. So ngayon medyo mataas ang presyo, pero dati nabibili ko lang yon ng 200 to 250 pesos yung isa noon. Ngayon medyo tumaas, depende na rin yun sa uri ng kondisyon o kalagayan ng barya. May mga umaabot rin ng 700 to 800 o 1,000 siguro yung mga magagandang klase na ganitong barya, yung USPI or Commonwealth. Pero noon ito 50 lang nabili ko. Yung pinakamaganda na isa na nabili ko ay 300. Yung 1 piso naman kasi noon inabibili lang sa mga non-coin collector kung ng mga 400 to 500. So yung iba mabot ng 600. Pero yung iba kong mga 1 piso noon ay nabibili ko rin noon ng 600 ano. Sa ngayon umaabot na ng 800 to 1,000. Depende rin yan sa seller na nagbibenta. So yan lang po mga kabarya. Salamat po. Sana po ay napanood din ito at nagustuhan at kahit paano ay nakapulot po tayo ng kaunting kaalaman. At kami po ay nagbibigay lamang po ng babala doon po sa mga ating mga kabarya na sana po ay hindi maloko ng mga sobrang mga peking collector at mga nagbablog ng mga maling impormasyon. Yan lang po, maraming salamat po at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.